ay magiging nonsense. Kaya nga, kailangan nating hayaan na yung Holy Spirit ang mag-control sa buhay mo at sa buhay ko, na hindi yung pagkatao mo o kaya yung sarili mong espiritu. Di ba sometimes, merong time na gusto mong mag-share, mag-testimony, manalangin ng taimtim, ngunit yung katawan mo, yung espiritu mo masarap matulog, kaya matulog muna ako. Yan. O kaya ang sagot ng katawan natin, ng espiritu natin, mamaya na, may oras pa. Ngunit ang sabi ng espiritu ng Panginoon, hoy, bumangon ka na. Kapag hindi natin hinayaan na magiging submissive sa espiritu ng Diyos, yun nga sinasabi ko, kahit yung espiritu ng Diyos ay nasa atin, kung hindi natin hinahayaan na siya ang mag-preside sa ating buhay, wala. Halos habang siya na lang, yung atin na lang ang nasusunod. So, huwag nating pabayaan na ganyan, mga kapatid. Kailangan natin yung banal na espiritu ay siyang mamuhay at maggabay, mag-guide sa atin para masundan at magawa natin yung mga bagay na nais ng Diyos na gagawin natin sa araw-araw nating pamumuhay, mga kapatid. So, purihin ang ating Panginoon dahil sa Kanyang Espiritu, tayo po ay talagang magiging powerful sa ating mga bagay na ating gagawin, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. And then, regarding of speak in tongues, ano yung instruction ng Apostle Paul? Pwedeng sa isang pagkakataon o kaya sa isang pagtitipon, kapag kikilos o magmamanifest yung kaloob ng banal na Espiritu Santo, maaaring may 3 o 4 na magsasalita ng ibang wika, at maaari sa 3 o 4 na nagsalita ng iba't ibang wika, maaring isa sa kanila ang mag-e-interpret. Now, regarding naman sa tongues, kapag walang interpretation, ibig sabihin, yung nagsalita ng ibang wika ay para kanya yan at sa Diyos lamang, wala nang iba. Now, but the important thing, nga ko na ni Apostol Pablo, mas maganda na kung may magsalita ng speak in tongues, sana merong mag-e-interpret. So, ano yung purpose doon? Para yung kabuuang iglesia o kabuuang kongregasyon na nandoon na nagpupuri sa Panginoon sa araw na yun o sa oras na yun, sila ay ma-edify o kaya silang lahat ay mapapalakas sa pamamagitan ng interpretation ng speak in other tongues or speak in tongues. Nasabi ko, natanong ko, pero sino yung dalawa na nagtaas na meron siyang gift of speak in tongues? Sino yun? Meron. Ilang beses na experience mo yun o kaya nangyari sa'yo? 1 time, 2 times? Tuwing worship. Tuwing worship? Ganun po tapos prayer. Tuwing prayer, okay. So, pero walang interpretation, di ba? Yes po kasi. So, ibig sabihin, that is for your own benefits, for your own edification. Pero, siguro, kailangan mong i-exercise yan para ma-expand, para merong mensahe sa kabuuang kongregasyon. Sino pa yung ibang naka-experience ng speak in tongues na may interpretation? May Okay. Ano ko lang yung nangyayari sa church, sa church natin sa Victoria, noong naituro ito at naintindihan, at alam nila yung mga kanilang mga gift, in-encourage ko sila na you need to exercise.
Now, na-exercise at nangyayari ngayon. Nangyayari yun. At kadalasan, ito'y nangyayari na nagmamanifest during the worship time. Now, ang ibang dapat nating maintindihan doon, kapag nagmanifest yung gift of tongues during the worship, be control to your emotion, yung mga may mga gift doon. Diba kung minsan pati kapag hindi kasi nagkakaano yung mga worship leaders at saka yung nag-i-speaking tongues o speaking tongues man o kaya mag-prophecy, magiging magulo. Kaya kailangan din yung kaayusan dito. Kaya sabi nga doon sa chapter 4, verse 14, chapter 14, 1 Corinthians, na lahat ng bagay kailangan magagawa ng may kaayusan. Yun yung advice ni Apostle Paul. Ngayon naman, para maayos natin yung daloy ng pagmamanifest ng kaloob ng banal na espiritu during worship, kailangan be control to your emotions. Kasi meron, di ba kung minsan ongoing yung worship, tapos meron mamaya merong biglang natawa doon sa congregation o kaya parang nakaka-distract, di ba? Kaya yun yung dapat nating iayos. Nasundan natin yung advice ni Apostle Pablo na kailangan gawin natin yung mga bagay na yan na may kaayusan para hindi magiging confusion. We know that Apostle Paul says, our God is the God of peace and not the God of confusion. So para hindi ma-confuse yung paggamit natin o kaya hindi ma-misuse yung paggamit natin sa gift, kailangan nating we must to put that everything in order. Yun yung dapat natin doon. So, during worship time, nangyayari yung mga ganyang bagay na magmamanifest yung gift of the Holy Spirit. Especially, and karamihan, speak in tongues. So, kaya sabi ng iba, Joanna, laughing in the Spirit, o laughing in the Spirit niya. Yan yung mga ibang gesture, pero yung mga laughing at saka parang personal na kwan na sa'yo yan. Kasi karamihan naman yung siyempre that is for you alone. So kapag for you alone yon, you need to be in control to your tongue. Yung sabi ko nga huwag kang magbuburaralon na parang nakakatay na baka o kaya baboy. Para hindi magiging distraction, para masunod yung orderly, peacefully, and decently. Ayun yung mga purpose ko. Okay. So, another, sa interpretation naman, di ba sabi ko, dapat yung may gift of speaking tongues, you need to pray na magkaroon kayo ng partner na mag-e-interpret. Para mas mainam, mas magiging makabuluhan sa kabuuan ng kongregasyon kung maipapaintindi yung speak in tongues sa understanding tongues, mga kapatid. Para hindi maging katawa-tawa lang o kaya parang magiging laruan lang. So sinabi ko kanina, we need to use the gift and do not misuse. Kapag na-misuse kasi natin, so other requirements, the requirements and gift, the requirements from the gift of the Holy Spirit, we need to be disciplined. Also, para masundan natin yung orderliness sa pagmamanifest ng gift of the Holy Spirit. Bakit sinabi ko yung disiplina? Maraming anointed creatures, anointed o kaya yung mga nabigyan ng kaloob ng Espiritu Santo na kung minsan, porque meron sila noon, nakakalimutan nila yung disiplina. So, kailangan maging disiplinado tayo.
Pangalawa doon, para tayo maging disiplinado, kailangan maging submissive. Submissive to the leading of the Holy Spirit, and especially, magiging submissive tayo sa ating mga leaders. Kung sinabi ng leaders natin, maghintay ka muna bago kita isalang para pumulo yung gift mo, then maghintay tayo. Pumulo. Ganun lang. Ganun yung salita ng Panginoon na kailangan nating sundan eh. Hindi porque may gift ka na o kaya may talent ka na, sabak ka ng sabak, hindi naman. Kailangan din nating sundan yung mga bagay sa kaloob ng banal na espiritu ng maayos. Kasi kahit kami mga preacher, kailangan din namin sumunod kung ano yung kaloob ng Espiritu Santo na kailangan nating gawin para ito'y maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo noon, nung hindi ko pa talaga masyadong naintindihan nito, sabi ko, para kasing kalokohan o kaya parang kabaliwan yung nagsasalita ng salita ng Ebanghelyo o kaya maglalalalalala, parang ay ululay pa isa. The more that I read, search the scriptures regarding this topic, doon ko naintindihan na kung wala pala ito, kung hindi ko i-acknowledge ito, ako din ay magiging powerless. The purpose of the gift. So, yun yung ibang importante na bagay na hindi nababago na kahulugan. O kaya ay kung bakit napakahalaga din na kung ma-experience natin, pangalagaan natin, i-exercise natin yung gift of the Holy Spirit. Especially yung discerning of Spirit. Alam nyo, yung speak in tongues kasi, naka-counterfeit din yun. Yung mga prophecy, naka-counterfeit din yun. Kina-counterfeit ng evil spirit. Kaya kapag wala kang discerning of spirit sa buhay mo, sa sarili mo mismo, baka akala mo ay trabaho ng banal na espiritu, hindi pala. May nangyayari na mga ganon. Pero, kaya nga, ini-encourage ni Apostle Paul at ini-encourage ko sa bawat isa sa atin. Kung meron man tayong, kung kaloob ng banal na espiritu ang speak in tongues, kailangan din nating dapat i-desire yung discerning of spirit. Kasi kung minsan, baka feeling mo lang yan, ay doon papasok yung gawain ng kadiliman. So kailangan nating maging sensitive kung talagang work of the Holy Spirit ba or work of the dark spirit. Lagi niyong isipin na ang ating kaaway, ang ating kalabang diablo ay nasa yung tabi. Tingnan mo yung katabi mo. Pero hindi siya 1 meter 5 centimeters. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, is a roaring lion. So, seeking whom he devour. And especially, nasa tabi mo daw. Pero ibig sabihin, saan man tayo pumunta, saan man tayo naruroon, andon lagi. Especially, temptation. Ewan ko ba kung bakit napaka-powerful yung temptation na ginagamit ng diablo para sirain ang mga Kristiyano. Lalong-lalo na kapag iniisip mo, ay, gusto ko maging banal na mananampalataya kay Kristo. Nako, kapag hindi ka maging wise doon, sigurado matitisod ka agad. Kasi
mautak na yung diablo. Nakatabi sa'yo na pinapakinggan yung sinasabi ko. Hindi nyo ba napapansin? Kung minsan, ang saya natin na, glory to God, purihin na ating Panginoon kasi ganito ang ginawa niya sa buhay ko. Kaya magpapatuloy ako na maglilingkod sa Panginoon kahit gaano kahirap, kinabukasan dumating yung Diyos. Mamaya na parang ayaw ko na maglingkod. Napapansin niyo yan? Ilan din na maka-experience ng mga ganito? Mga ganyan. True, pastor. Kaya kailangan din nating maingat. Be knowledgeable and be wise. Kaya nga, kailangan din natin yung word of knowledge, word of wisdom. Word of wisdom, word of knowledge, maaaring napag-aralan mo yun at i-apply mo. Pero kapag mag-manifest yung gift of word of knowledge and word of wisdom, maibibigay yung mga sasabihin mo o kaya iisipin mo sa tamang oras, sa tamang panahon. Na kung iisipin mo, hindi mo naman iniisip yon na sasabihin mo. Ngunit nasabi mo, yan ay sa pamamagitan ng gift of the Holy Spirit, the word of wisdom, and the word of knowledge. Ganun yun, kaya nagtataka kayo. Alam niyo yung mga ibang ginagawa ko kung minsan, andun yung nagmamanifest kasi yung knowledge and wisdom eh. Sabi ko, nalalangin ako na kung makakapunta man ako doon, sana ni kahit isang kaluluwa ay masasagip ko. Kaya nga kapag lumalawas kahit na diyan lang nagtama gabi ni Marty kasi siyempre parang rushing time ano. Kaya maganda yung nasa park ka at makiupo. Anak nga. But anyway, God is the God of order. Meron ako nakasalubong doon na nakita ko Pinay. Sabi ko, hi. Pero, nagpapura ko gano'n yung mag-progreso ko lang. Hi, hello lang na. Yun yung mga wisdom and knowledge na kailangan natin i-apply kung paano ho tayo bingwit, ano kung sa Tagalog? Makakawin ng kaluluwa para kay Kristo. So sabi ko naman, kung sa pagkatao natin, parang nahihiya tayo na. Sino ka ba naman na makikiusap sa hindi mo kilala? Pero sa pamamagitan, dahil ginagawa natin yon para kay Kristo, bakit ko tayo masihiya? Ang nagtataka pa ako kung minsan, meron akong tiningnan at tumingin sa akin, ngumiti. Yung kahapon, kumusta nga yung DJ Castillo? Parang kilala ako parang siguro, nagkataon na meron akong kahawig na kilala niya, kaya, uy, kumusta nga yung Castillo? Ay, wala akong wala. So, wala, di pinasukan ko na rin siya. Ay, kumusta ka naman? Ay, baka hangasyak na siya. Pero kumusta nga yan? Manong kataon mo ito, 1995, wow, bitira. Parang kami. Nag-amos man ta 1995 until this day katanda pa lang so napintas siguro amo nga. Yung problema yung pagkita nagtatrabaho na pusa. Alaga. Ano ka na kayo ti alaga na pusa king aso. Pati na yun yung buhay OFW. Nangay ka ron. So, saan na tayo? Okay, so, hindi, wag mo na yung pusa. Sa interpretation, ito yung, sabi ko nga, controversial, ano? Ulitin ko yung sinabi ko kanina na huwag tayong maniwala sa mga preacher na ang sinasabi doon ay the Holy Spirit of God is not in you unless you speak in tongues. No. That is very wrong. So, yung speak in tongues, saka interpretation, mahalaga sa buhay din natin ito. Sabi nga, ulitin ko sinabi ko kanina, kapag walang interpretation sa speak in tongues, parang walang kabuluhan. Para magkaroon ng kabuluhan at kaayusan, kailangan
yung may interpretation. Ngunit hindi masama naman na may nagsalita ng ibang salita, ibang wika na walang interpretation. Hindi naman masama yon kasi ibig sabihin, it is for your own edification between you and God only, alone. So yun yung mga iba doon na kailangan nating intindihin. Kaya huwag kayong ma-discourage yung mga may gift of tongues na parang walang interpretation. Just go on. Unless na diakonak na it is a temporarily na mag-manifest sa'yo but it is okay. Wala namang problema doon. So, especially in prophecy, may mga temporarily may magpa-prophecy, direct message from the Lord na sasabihin sa congregation, it is okay. But it doesn't mean that person who deliver a prophecy is a prophet. No, that is not the wrong that is wrong understanding. Sabi ko kanina, lahat po tayo pwedeng mag-prophecy. But the office of the prophet is special to those who are called according to God's chosen people. So yun yung doon. So, balik interpretation. Sa church namin, yung may gift of tongues at saka interpretation, iano ko yun para maintindihan natin yung mga advantage at saka disadvantage. Sila'y close relatives, close members. Ngayon, ang magiging disadvantage doon, sa mga hindi nakakaintindi, ay nagtultulag dan sama siya sa office sa baling nga pagsaso sikat man interpret. So may mangyayari na ganon ang senaryo kapag close yung dalawa na tiga-interpret at saka tiga-salita ng ibang wika. So kailangan din nating intindihin na sila nga yung pinagbigyan. Eh bakit natin ko-questionin? Kaya laging pinapaliwanag sa church, especially kapag nag-manifest yung gift of tongues and gift of interpretation. Lagi kong sinasabi sa congregation na sapay kumatahan kayo nga agdwa-dwa, hantay ko mga agpanpanunot tisaan nga umiso kasi you will makabasol kayo. Even me ko as a pastor, hindi ko pwedeng husgahan yung dalawa. Na sabihin ko, nag-usap lang ang mga yan, kaya ginagawa nila yung ganyan. No. Wala ko tayong karapatan na manghusga doon. Kasi kapag ganun ang gagawin natin, yung sabi ng salita ng Panginoon na, do not grieve the Holy Spirit. Magiging matyaga o magiging masaliksik din tayo sa ating sarili. Kasi nangyayari yon, may mga nagdududa. Sabi ko naman, kung nagdududa kayo, sana hanggang sa pagdududa lamang, huwag na kayong manghusga. Huwag nyo nang husgahan na yung dalawang ito, porque sila ay magkalapit, nag-uusap sila kung ano yung kanilang gagawin. Yung pag-manifest ng gift of the Holy Spirit, hindi ho pwedeng yung nasa kaisipan mo o kaya nasa plano mo. Magmamanifest yan in a perfect time, in due time, as the Lord want to give a specific and direct message to the congregation. Yun yung purpose, mga kapatid. At least, now, tanggap na nila. Sabi ko, purihin ang Diyos. Noong the whole congregation accept yung manifestation of the gift of the Holy Spirit, doon ko din nakikita na lahat ng mga mananampalataya, parang dahan-dahan lahat na mai-empower. Di ba yan yung purpose? At sabi ko naman, yung manifestation, talagang kailangan din natin sa buhay
Kristiyano. Sabi ko nga, hindi natin magagawa yung bagay. Accepted natin na hindi natin magagawa yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon kung walang tulong ang banal na Espiritu sa atin. At kung minsan dumating yung panahon na parang ang pakiramdam natin ay walang-wala, doon nagkakataon na yung gift of the Holy Spirit magmamanifest para maibigay ng Panginoon ang direct message sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So, last dito pagkaragsarak ngayon, tadya ko na kung as kami mga pastor, kami ay sinungaling kapag sinabi namin na sa bawat linggo parang malakas kami na mangangaral o kaya lagi kaming malakas na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi. May mga time din na parang hindi namin alam ang sasabihin namin although nakasulat yung aming sasabihin. May mga time din na parang yung binasa mo parang wala na sa isip mo. Doon din namin nalalaman o kaya doon ko napagtanto na talagang kailangan lagi na hinihingin natin sa ating Panginoong Diyos na ang banal na Espiritu ay laging kikilos sa ating kalagitnaan. Many times, during some days, sabi ko nga kanina, magiging sinungaling kami, magiging hipokrito kami kung sasabihin kong sa bawat linggo ay lagi kaming malakas na mangangaral, magbabahagi ng salita ng Panginoon. Dumating at dumating sa punto na kami din ay nanghihina. Sa aming panghihina, ang aming tanging sandalan ng pag-asa ang pagkilos ng banal na Espiritu at ang pagmanifest ng kanyang gift sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya nagbabahagi o kaya binibitawan, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa araw na yun sa pamamagitan ng pagmanifest ng gift of the Holy Spirit. At kaya kung nakikita ko ng pagmanifest, sabi ko ulit, be sensitive, the worship leaders, the music team, the pastors, the congregations. Ang maganda doon, na-exercise kasi nila, kaya yung kapag nag-lead yung isa na may gift of interpretation at nararamdaman niya na talagang ang Diyos ay magbabahagi ng mensahe sa kanyang banal na kaloob ng Espiritu Santo, alam niya na yon. Just go on worship. Sabi ko minsan kung noong hindi pa nila na-exercise, talagang walang order. Parang